Hello guys, this is Kaloy and welcome back to my channel. So for today's video, pag-uusapan na naman natin ang mga scars dahil bumalik na naman ako sa Adraneda Dermatology and Cosmetic Surgery Clinic for my 5th session ng Synergistic Acne Scar Treatment. But before ko syempre ipakita sa inyo yung result, papakita ko muna sa inyo yung mga procedures na ginawa sa akin and bakit iyon yung mga ginawa sa akin for my 5th session. So, watch this. So ito yung condition ng face ko before the treatment. So naka-apat na session na yan ng Synergistic Acne Scar Treatment and 1 Belotero. So as you can see, hindi na masyado nakikita yung mga scars and yung mga visible na lang talaga is mostly nasa temple. So start na ng treatment, the usual, lilinisin mo na yung face ko, then a-applyan ng EMLA. Nakita din pala ni Doktora yung keloid scars ko sa chest, so nilagyan din yun ng EMLA para isasabay na sa CO2 later. Hello guys! So I'm here at Adraneda Dermatology and Cosmetic Surgery Clinic and ngayon kasama ulit natin syempre si Dr. Miriam Adraneda. Yung last time na punta ko dito, ang pinagawa ko is yung Hyco Nose Lift. So as of now, meron pa din naman siyang height but yung thread kasi sina-absorb siya ng katawan natin, so hindi na siya defined as before. And also, last time pinagawa ko din is yung Belotero, so maganda din yung effect nun. Maganda siya at may pupuntahan kayong events. Instant yung result. Nakakapagpababaw talaga siya ng scars. But if gusto nyo na mas permanent na result, mas marirecommend ko yung Synergistic Acne Scar Treatment. Personally, ako naka-4 na sessions na ako. I started way back 2022 pa. And ang ano lang sa akin is hindi ako regular na nakakabalik dito. But looking back sa my condition ng face ko before ako pumunta dito, medyo malala talaga siya and puro acne scars, pimples, pimple marks. And thankfully, nag-improve talaga yung skin condition ko. Although meron pa din tayong mid-workout, masasabi ko na we've come so far, malaki talaga yung naging improvement ng skin condition ko. So, Doc, ano po yung gagawin natin for today? So, yung gagawin natin for today, actually, malaki na yung in-improve na skin mo, especially sa cheeks. Itong temples, tsaka side dito, medyo stubborn talaga siya. So, ang gagawin natin ngayon is 3-in-1, which is RF fractional, TCA cross, subcision. Tapos mag-a-add tayo ng CO2, exosome, and Juvelook biostimulators. Ano ba yung mga biostimulators? Yung biostimulators are injectables that can help stimulate your own collagen. So, yung sarili niyang cells ang gagawa ng collagen. Ang mechanism of action niya is it will induce an inflammatory response doon sa skin mo. And that inflammatory response will trigger the fibroblast, yung mga cells sa balat mo, to produce collagen. So, the effect is permanent and gets better over time. Kasi yung biostimulation niya, tuloy-tuloy for several months. So, ang gagamitin nating product ngayon is Juvelook. Ang Juvelook actually, meron ka nang makikitang result after the first session. But if you want better improvement, we can continue it for second or third session. Madaming klase ng biostimulator sa market. So, one is Juvelook, another one is Radies, another one is Estefil. So, Juvelook is a combination of hyaluronic and PDLLA. Yung PDLLA, yun yung ingredient that will stimulate the collagen production. It's similar to Sculptra, which is PLLA. Tapos with the addition of hyaluronic acid, it will help hydrate also the skin. Mapapansin mo, Kaloy, over time after the session, mag-improve yung skin texture, lalambot siya, skin quality, mas pipino, and aangat yung scars. So, dahil ito na lang yung scars na naiwan sa kanya, ito na lang yung part na isa-subcision natin later. And also, you might be wondering, bakit may RF fractional na may TCA cross? May CO2 pa, sorry. Because the RF fractional is a microneedling device that will target the deep dermis. So, it will reach the depth of 3.5 millimeters. Tapos, doon siya magre-release ng heat. So, pag nag-release ng heat dun sa dermis, it will stimulate collagen production. Yung CO2 laser, it targets the epidermis until the dermis. So, more on resurfacing, babakbakin niya yung ibabaw. There are certain techniques that we can use depending on the type of scars. So, kung back scars, we can do the outlining or shouldering technique, plus papatungan natin ng fractional. So, yung mga patients, nagtataka sila, bakit iba-iba yung price ng CO2 sa iba't ibang clinic? Well, una, iba-iba yung machine, yung brand, tsaka yung quality. Second, hindi naman doktor yung gumagawa sa ibang clinic. And third, syempre, kapag doktor yung gumagawa ng treatment, mas na-maximize na yung energy. So, napapalakas niya. Hindi katulad, kunyari, magpagawa ka sa technician or sa therapist lang. Yung pinakamababa lang yung gagamitin niya kasi takot siya na may masunog, may mangyari.
Whereas kung magpapagawa kayo sa doktor, alam niya kung hanggang saan yung limit ng balat mo, kung hanggang saan matataas yung energy, and kung anong technique yung gagamitin. Kasi aside from fractional laser, merong mga ablative techniques like yun nga, i-outline or shouldering technique. Plus, meron din yung targeted or focal CO2 fractional technique. Okay? So, yun yung gagawin natin for today. Aside from the face, napansin ko kanina, merong mga keloid scars si Kaloy sa dibdib. Keloid former pala siya. So, kung mapansin mo, kahit na nag-subcision tayo before, walang keloid doon sa entry point ng mga sinubcision natin. So, that's a very important point kasi yung mga patients na keloid former, natatakot sila magpa-subcision kasi baka daw mag-keloid. So, hindi nagki-keloid sa face after subcision kahit keloid former ka. Kasi clean wound yung ginagawa natin and maliit lang yung cannula. And hindi naman inflamed yung ginagawa nating procedure. Okay? So, that's a very important point. So, magsa-start na tayo ngayon. Later on, magsi-CO2 laser din tayo sa chest niya kasi may mga scars. Okay? So, RF fractional muna tayo. Si Kaloy actually, naka-isotretinoin pa siya. So, again, another important point, hindi bawal magpa-acne scar treatment kahit naka-isotretinoin. In fact, according to studies, mas maganda yung magiging result kung naka-isotretinoin and gagawan mo ng acne scar treatments. Kasi yung skin mas malambot, mas numinipis, mas mabilis mag-remodel. Again, kung magpapa-treatment kayo ng acne scar and you are on isotretinoin, siguraduhin nyo na doktor yung gagawa sa inyo. Kasi kahit na safe siya, may certain limits and certain parameters lang na maximum na pwedeng gamitin. Yung sa nose niya actually, yung hypo, kahit na medyo bumaba ng konti, meron pa din siyang bridge, saka natural. Importante talaga, you have to start somewhere. Kahit na alam mo na medyo matagal yung balik mo, okay lang kasi at least nagsimula ka ng treatment kasi yung time, makakatulong din yun na sabi nga, time heals all wounds. So, over time, mag-i-improve talaga yung skin. Kaya kailangan, simulan na. Kahit pa isa-isa lang. Once a year, twice a year. Kasi yung ibang pasyente sinasabi, ay, ang layo ko. Kaya ayaw nila mag-start ng treatment. Pero actually si Kaloy, taga Maribeles, Bataan. Student pa po. Tsaka estudyante pa siya. Kaya tuwing may vacant time lang siya, tsaka lang siya nakakapunta. Grabe, 4 hours. Pero actually, sulit naman yung kanyang pagpapagamot kasi visible po yung results. Kahit na 4 times lang siya nagpunta, visible yung improvement. Meron kasi mga nag-i-inquire, mga taga-province. Pag nalaman nila, ay, sa Kainta, babay na. Hindi na nila nire-reconsider. Mag-open kami ng branch sa BGC, sa Avida City Flex. Pag natapos na yung mga government permit, siguro mga January or February. So, mas madali na siyang puntahan.
So that's it. Yun yung mga ginawa sa aking procedures during my 5th session ng Synergistic Acne Scar Treatment. So first is 3-in-1 containing RF fractional microneedling, TCA cross, and also subcision. Yung subcision, ininjekan ako during subcision ng Juvelook. And last is yung CO2 fractional laser. Actually, hindi naman ito yung panglimang balik ko kay Doktora. Before yung last time ko pumunta din ako kay Doktora Miriam Adraneda for my hyco-nose lift. So as you can see, as of now, meron pa naman siyang height. Day din ng hyco-nose lift ko, nagpa-Belotero fillers din ako. So sobrang ganda din nun. If gusto nyo ng instant result, but if gusto nyo nga ng mas longer, long-term, and permanent result, mas maganda if magsi-synergistic acne scar treatment kayo. So pag-usapan natin yung ginawa sa aking procedures the last time. So RF fractional microneedling, meron siyang needle na nagpo-produce ng heat to boost collagen production, TCA cross, meron mga dinadrop na acid sa scars natin para makapag-boost din siya ng collagen production. Since in liquid form siya, mas malalim yung napupuntahan niya. Gagawa kasi siya ng new surface para mapababaw yung acne scars. Sa 3-in-1, yung last na ginawa is subcision. So mas maganda yon for rolling scars. Like me, almost rolling scars na lang talaga yung mga natira sa face ko. Hindi na nga siya visible ngayon sa camera ko. Subcision, hindi talaga siya painful. Mas masakit talaga yung CO2 fractional laser. But during the subcision, ininjikan din ako ng Juvelook. So yung Juvelook, sikat na sikat siya ngayon. Ginagamit din siya actually ni Doktora Ivy. Nag-offer din si Doktora Miriam Adraneda noon sa may Adraneda Dermatology and Cosmetic Surgery Clinic. Commonly kasi, yung Juvelook, ina-apply lang siya sa surface ng skin natin. Gagawa ng mga micro sugat. Just for example, your RF fractional microneedling, ayan. Gumagawa siya ng mga tiny sugat para i-apply yung Juvelook. Commonly, ganun yung ginagawa. Pero yung sa akin, since may subcision na ginawa, during subcision, ini-inject na din yung Juvelook to make my skin look smoother and also radiant. So, ayun yung ginawa sa akin last is yung CO2 fractional laser. So, laser siya, gumagamit ng heat. Sa lahat ng ginawa sa akin, actually, yung CO2 fractional laser talaga ako nasasaktan. Medyo ganda tayo sa may CO2 fractional laser. Pero, maganda yung effect ng CO2 kasi natatarget niya talaga yung mga deep acne scars and also nakakapag-rejuvenate din siya ng skin natin. So, after the procedure, after mawala ng mga itim-itim ng mga CO2 fractional laser, makikita nyo and mapapansin nyo na your skin looks brighter. So, ayun guys, sobrang ganda talaga ng mga naging effects sa akin ng Synergistic Acne Scar Treatment. Sobrang ganda ng mga naging results sa akin ng mga procedures ni Doktora from the very beginning. Although matagal siyang process like me, 2 years na akong pabalik-balik kay Dr. Miriam Adraneda, naka-6 na balik na nga ako sa kanya for my acne scars. Pero hindi ako nagsisisi. Although I'm from Bataan pa, yung clinic niya is sa Rizal pa. Pero sulit. Kasi makikitaan niyo talaga ng improvement. So mas maganda talaga kung pupunta kayo sa certified dermatologist if magpapatreat kayo ng acne scars. So yung clinic ni Doktora is located sa Santa Lucia, is Grand Mall sa may Cainta Rizal. Sobrang accessible niya, lalo na if taga Metro Manila kayo. Ako, kasi I'm from Bataan pa, so dumadayo talaga ako sa clinic ng Doktora para magpatreat ng aking acne scars. And also guys, huwag niyo kalimutan pag pupunta kayo doon, functional pa din or pwede nyo pa din gamitin yung referral code ko, Kaloy Escobar. Sabihin nyo lang doon, napanood nyo yung video ko. Ayan, meron kayo referral code, Kaloy Escobar, para makakuha kayo na kahit papano mabawasan yung babayaran nyo. Sobrang happy ako sa skin condition ko ngayon, although hindi siya sobrang perfect. Never ko claim na sobrang perfect ng skin ko, pero mas okay na talaga yung skin ko ngayon. Tumaas talaga yung confidence level ko, lalo na if haharap ako sa mga tao. Yung acne scars ko, hindi na siya masyadong pansinin, wala na din akong pimples. Sobrang masaya ako sa mga naging result ng mga treatment na ginawa sa akin ni Doktora. So, babalik at babalik pa rin ako doon. Ayun, punta na din kayo if you have acne scars and gusto nyo talagang ipatreat and gusto nyo makakita ng visible improvement, punta lang kayo sa clinic ni Doktora sa may Adraneda Dermatology and Cosmetic Surgery Clinic. So, I think dito na nagtatapos ang video na to. Maraming salamat sa mga nanood. Thank you so much. Bye!